Dalawa sa masasabi po nating most expensive commemorative coins ever released to us by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At meron po ang inyong lingkod mga cover to show. At baka meron po kayo nito, hawak po ninyo. Information po itong ibibigay ko po sa inyo para alam po ninyo kung magkano po ang presyo kapag gusto nyo pong ibenta ang mga coins na tulad po nitong pinapakita ko sa inyo ngayon sa video. Unang-una ay itong People Power EDSA Revolution. 10 peso commemorative coin po ito, series of 1988. Ito ay umaabot ng 70,000 ang bentahan sa subastahan po mga kavertusyo. Pangalawa po ay itong General Luna. Ito ay ginawan pa nga ng movie at sikat at mas nagdagdag po to ng value dito sa coin po natin na umaabot po siya ng 22,000 ang bentahan. Nung nakaraang celebration po natin mga kavertusyo ng Bonifacio Day, hindi po tuloy ang subastahan na meron po tayo dito sa NCR. Pero natuloy po ito sa Visayas sa may Mango Avenue sa mga nagtatanong po dyan. At lalo na sa mga hindi po naniniwala sa subastahan. Ito ay naganap again sa Mango Avenue, Visayas, Cebu. Cebu po ito mga kavertusyo. Itong People Power Revolution, ang sabi ko nga po sa inyo ay ito ay umaabot ng 70,000 ang subastahan. Pag nasa subastahan kasi tayo mga kavertusyo, ang bawat commemorative coin po na highlight po sa subastahan na yun ay hindi po bababa sa 30,000. Yun ang starting bid talaga, 30,000. At again, itong People Power EDSA Revolution ay umabot ng 70,000 ang presyo or halaga sa subastahan. Sa mga nagtatanong po sa akin kung saan po pwedeng ibenta ang gantong klase ng commemorative coin, itong General Luna, lalo na at itong commemorative coin na ito ay isa sa mga masasabi nating may mataas na value among all created commemorative coins ng BSP. Bukod po sa aming mga numista at mga kolektor, pwede po kayo magbenta online. And I would like to recommend Carousel PH na kung saan pwede po kayo magbenta po nito nang may hustisya din naman sa mga coins po ninyo. Wag lang doon masyado sa mga nagsasabi na very common coin lang ito or mababa lang ang presyo nito, kasi kapag mabili nila sa inyo yon tapos ibibenta nila ng sa kanila, lugi kayo doon kasi ito ay may mataas na value. So pwede po kayong gumawa ng account sa Carousel PH, i-post nyo po ito doon at ito ay umaabot ng 22,000. Carousel PH po yan. Leyte Golf Landing, itong coin na ito na nakikita nyo po mga kavertusyo ay commemorative coin. 5 peso po ang face value po nito. For your information mga kavertusyo, sa huling subastahan na meron po tayo, hindi po dito sa NCR or sa Luzon, kundi sa Visayas and in particular sa Mango Avenue, Cebu. Ito ay umabot ng 95,000 sa subastahan mga kavertusyo. Ang start ng bidding kapag commemorative coin, kapag nasa auction po siya or subastahan ay 30,000. Hindi po bababa doon. Tapos onwards po yon. At itong coin na ito, na isa sa naging highlight po sa subastahan na yun ay umabot ng 95,000. Yes po, itong Leyte Golf Landing, again, umabot po ito ng 95,000 sa subastahan. Kaya kung meron man kayo nito at willing po kayo maghintay again ng another schedule, linisin nyo na yan.
Kayo po ba mga Havertusyo ay may hawak din po ng gantong klase ng coin? Ito ay 5 peso in face value pero commemorative coin na tinatawag na Bagong Bayani. Yes, Bagong Bayani commemorative coin po ito. At kung willing po kayong kumita ng 15,000 po mga Havertusyo sa hawak ninyong gantong klase ng coin, ihanda nyo na at linisin nyo na po yung coin na meron po kayo kasi yun po ang halaga na meron ito ngayon. Umaabot na po itong Bagong Bayani commemorative coin, katulad ng pinakita ko sa inyo ngayon, ng 15,000 ang bentahan. Sa collector man yan or sa Carousel PH. Again, ang presyo po nito ay naglalaro from 7K hanggang 15,000 ang bentahan nitong klase ng commemorative coin. May mga nagtatanong mga Havertusyo kung magkano nga ba ang presyo ng bawat commemorative coin. Ang sagot po doon ay depende kung anong klase ng commemorative coin, depende sa series, at syempre, depende kung maganda pa ba ang quality ng commemorative coin na hawak po ninyo. As I said, ang mga commemorative coin po ay mataas po ang value po nito dahil hindi po ito kasama sa normal series na ini-issue ng Bangko Sentral ng Pilipinas bawat taon or every 3 years. Kaya mas mataas po talaga ang presyo po nito or bentahan po nito kumpara sa any kind of coin na meron po tayo dito sa Pilipinas. Kaya mga Havertusyo, sa video na ito, ang gagawin po natin, ipapakita ko po sa inyo yung mga commemorative coin na issued by the BSP. Tapos titignan po natin or sasabihin ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo yung estimated price na meron po tayo sa mga numista. At syempre kukuha din tayo ng estimated presyo na meron online kasi marami pong nagbebenta nito online. Accredited po ito. Makikita po natin sa Lazada or sa Shopee. Makikita po natin yan. Kaya ipapakita ko po sa inyo side by side yung picture or video ng isang commemorative coin, tapos tignan din natin yung presyo po nito. Kaya manood at huwag kalimutang mag-subscribe. Panoorin hanggang dulo dito lang sa Vertusyo! Yeah.